Sa harap ng maraming mga kaguluhan na ating nararanasan ngayon, may pag-asa pa ba tayo? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez ng Philinvest Community Christian Fellowship. Ako naman po si Pastor Erwin Amador ng Green Hills Christian Fellowship, New Valley. Pastor Erwin, bago tayo magpatuloy, nais muna kitang batiin ng happy birthday. Salamat Pastor Eric. Maging ang aking may bahay ay birthday din, pati si Toby. Lahat kaming tatlo ay December. Si Kyle lang yung naging February. Napakatipid pala ng inyong Pasko kasi Yes. yung regalo sa birthday, yun na rin ang regalo kapag Yes. Pasko. Sanay At na kami dyan. At kung may handaan, yun na rin ang inyong handaan para sa Pasko. Yes, sabay-sabay na lahat ang celebration. At sa iyong birthday, Pastor Erwin, dual citizen ka na ba? Hindi pa, malayo pa. Sabi ko nga 20 years pa. Well, Marami ba magtataka 20, 40 pa lang, di ba? Pero alam mo, tatandaan mo, tayo pastor at hindi tayo dapat nagsisinungaling. Oo, at hindi Yeah. nagpapanggap. Ayan. Pero malayo-layo pa. Pero hindi ka pa napagkakamalang senior citizen at hindi ka pa inihinga ng senior citizen's card kapag Hindi ikaw'y pa. bumibili. Di pa, kagaya nung naikwento mo nga, di ba, dyan sa iyong experience sa isang fast food chain. Buti nga ako, sa experience lang, madalas na eh. Pero Pastor Erwin, ikaw, personally, itong kaarawan mong ito, ano yung pinaka-wish mo na mangyari sa iyo sa pagharap mo sa panibagong taon? Well, ang wish ko talaga, unang-una for myself is of course to continue to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. And ganun din sa aking pamilya. At para sa ministeryo naman, ay talagang sabi ko nga, Lord, kahit a glimpse, sana makita ko na talagang natutupad namin yung aming mission to multiply authentic disciples of Jesus. Na kumbaga, in my lifetime, ay kahit a glimpse lang ay makita ko dito sa GCF New Valley. Well, praise God. At siyempre, kasama na rin sa wish mo na matapos mo na rin ang iyong Doctor of Ministry. Oo. Kasama talaga yan. And hopefully, yan, punta na ako sa last chapter before the conclusion. At alam ko namang mahaba-haba pa to, Pastor Eric. Siyempre, may mga readers pa. 'Di ba? Babalik-balik pa yan. I-adjust pa natin yan. Kumbaga, first draft pa lang itong ginagawa ko. I'm sure meron pang second draft and who knows, baka magkaroon pa ng third draft hanggat may mga pinapagawa, 'di ba? Pinapaayos ang advisor at ang mga readers. Well, sana pagdating ng susunod mong birthday, ang tawag ko na sa iyo, Dr. Erwin Amador. Ayan, atin pong ano yan. Very humbling, 'di ba? Dahil kung naikwento ko na naman ang istorya ko dati. 'Di ba? Kaya very humbling po 'yan kapag natapos ko ito nga pong Doctor of Ministry. At nais nating batiin din ang ating mga tagapakinig, taga-subaybay, sapagkat ilang araw na lang po ay magpapasko na. So Ayan. maligayang Pasko po sa ating lahat. Merry Christmas. At yung nga lang, no, itong Paskong ito, parang magsusurvive lang tayo eh. Parang mairaraos lang natin. Masarap sabihin, no, thrive, not just survive. Pero given all the challenges that we have been facing personally, ministry, as a nation, as a world, parang Yes. makaraos lang tayo, masaya na tayo. Oh, grabe ang inflation, 'di ba? Naramdaman natin 'yan sa ating bansa, yung inflation, tapos sa kabila-kabila ang mga giyera, 'di ba? Hindi lang naman una do sa Ukraine, 'di ba? Wala, hindi pa ngayon tapos, sa Israel, hindi pa tapos. Ngayon naman Israel, 'di ba? Talagang yung tama ka nga, hindi lang naman personal, hindi lang sa nation natin, buong mundo 'di ba? Ay talagang grabe yung nangyayari ngayon sa ating paligid. At pati yata sa showbiz ay Oo, marami naman. ring kaguluhan. Oo, 'di ba? Hindi ko lang alam kung ang balita mo, Pastor Eric, Sharon Gabi pa, 'di ba?
Pero si Katniel na ngayon, 'di ba? Ang talagang bumulaga sa ating mga social media. So para bagang may pag-asa pa ba? May forever pa ba? 'Di ba? Sabi nga ng iba sa pagdating sa pag-ibig. Kaya makita natin, no, parang ang salitang pag-asa o hope, Mm. para bang it's a nice concept, pero parang hindi nagkaroon ng, o hindi magkakaroon ng katotohanan, o hindi magiging reality sa ating buhay. Mhm. Kumbaga, saan pa natin where do we find hope, 'di ba? Sabi nga, or better yet, who is our hope, 'di ba? Kung wala dito sa sanlibutan na ito, wala din naman, di rin natin pwedeng i-anchor yung ating pag-asa sa isang tao, 'di ba? Kanino pa ba? Sino ba ang pag-asa talaga natin? Given itong mga nangyayari sa paligid natin. Well, maganda, mabalikan natin, Pastor Erwin, ang unang Pasko. Mm. At dito makikita natin ang pag-asa na Mhm. ibinibigay sa atin ng Panginoon, at hindi pag-asang ibinibigay ng mundong ito. Mhm. Pag-asa na hindi panandalian lang, kundi Mhm. pag-asang hindi lang para sa kapanahunan natin, hindi lang para sa mundong ito, kundi Mhm. maging sa kabilang buhay o Yan. sa buhay sa piling ng Panginoon. Mhm. Ayan, sabi nga ang maganda lang sa Pastor Eric, siguro define lang natin yung pag-asa o hope pagdating sa Mhm. Biblia. Hindi naman yun yung parang sa atin kasi sa Tagalog parang nakadikit siya doon sa word na sana, 'di ba? Parang yun ang Mhm. hope eh. 'Di ba para bang sana wag umulan ngayong hapon na ito. Na alam natin may chance, 'di ba, na umulan. Para bang walang kasiguruhan. Ang pag-asa po sa Biblia, lalong-lalo na pag-uusapan natin ang unang Pasko, kung sino 'yon, 'di ba? Sino yung pinanganak ng unang Pasko? Ano 'yun kumbaga sure hope. Kumbaga sigurado, 'di ba? May kumbaga pwede natin talagang tayuan dahil mangyayari't mangyayari, ika nga, 'di ba? Hindi siya yung pwedeng mangyari o hindi. Alam natin na kapagka hope binanggit sa Bible, totoo 'yun. Kumbaga, pwede nating panindigan 'yun, tayuan natin. Ang Panginoon ay hindi ho paasa, kundi siya po Ayun. ang ating pag-asa. Yan. Yun ang ating pong tatandaan Mhm. sa Kapaskuhang ito. Maganda, Mhm. balikan natin, Pastor Erwin, sa Luke chapter 2, ang Mhm. description ng unang Pasko. Kakaiba Mhm. ito kasi doon sa Matthew, kumbaga ang laki ng sinakop Mhm. sa Mhm. Matthew. At 'di ba, usually nababasa natin yung mga mago na Mhm. dumating. Hindi naman hari Mhm. yun Yun Mhm. hindi ho si ano yun, Tatlong yung hari. yung tatlong hari, no po? Mhm. Sina Melchor, Gaspar at Baltasar. Mhm. Kundi mga wise men, mga Mhm. tinatawag na kingmakers. Pero dumating sila about a year after ng kapanganakan ng Mhm. ating Panginoon. Kaya nga, ano lang, Pastor Erwin, dito sa aming church, kapag nagsiset ng Christmas decors, Mhm. ay bagamat kumpleto yung aming nativity set. Mhm. So, meron kaming Joseph, Mary, Baby Mhm. Jesus, meron kaming shepherds, angel, Mhm. at yung mga animals. Meron din kami nung tatlong hari, no? Kasi pag Mhm. bumili ka ng nativity set, Kasama. may kasama yun Although si Sainga natin, wise men yun, hindi hari. Mhm. So, kasama na yun. Pero hindi ko pinalalagay sa nativity set na naka-display dito Mhm. sa ating church kasi nung unang gabi, yung unang Pasko, wala pa sila noon. Mhm. Mhm. At kumbaga, it was a humble setup sa pagdating ng Panginoon. Mhm. Yun ang aking naging paksa noong nakaraang linggo na ang Mhm. Panginoon ay nagpakumbaba talaga. Mhm. No? At Mhm. yung kanyang pagpapakumbaba, makikita sa kanyang pagdating. Mhm. It was a humble beginning. Sabi nga ng isang aklat tungkol sa what if God would become man? Mhm. Ano-ano yung mga palatandaan kapag ang Diyos ay nagkatawang tao? Ang sinabi doon, He would have a different entrance. Mhm. Pero itong pagpasok ng Panginoon, kakaiba Mhm. At yung ating pag-uusapan at yung titingnan natin ay yung nandito sa Luke chapter 2. Yan. 'Di ba? Particularly, syempre kumbaga kung ano yan kung tayo ay nanonood ng movie, 'di ba? Syempre may scene talaga na focus, 'di ba? Kaya sa ating Panginoong Hesus, pero meron kasing nangyayari din sa labas, 'di ba? Mhm. Kung nasaan sila, nandoon sila sa loob, 'di ba, ng isang tahanan, 'di ba? Meron ding isang scene
na pwedeng i-focus yung camera kung tayo nanonood ng movie, maipapakita rin naman. At yun ang ginawa ni Luke. Ipinakita niya yung isang scene, 'di ba, na nangyayari habang pinanganak ang ating Panginoon, may nangyari, 'di ba, between the shepherds actually, tsaka sa isang angel. Actually, una angel lang yung kausap. Sumunod na lang yung multitudes, yung kumakanta, 'di ba, yung mga umawit. Pero i-set up muna natin. Ang sabi rito sa Luke chapter 2, verse 4. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, babasahin ko sa Magandang Sige. Balita Biblia, si Jose pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya'y mula sa angkan ni David kasi nagkaroon ng census at kailan umuwi sa iyong bayan. Kasama rin niya umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y sa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Bago natin tingnan yung eksena doon sa mga shepherd, linawin muna natin yung ilang mga misconception, like pinanganak ang Panginoon sa isang kuweba o sa isang stable. No, kung ako'y nagpunta sa Israel, Pastor Erwin, nung nasa Bethlehem kami, bagamat yung lugar kung saan pinanganak ang Panginoon, may tinayo ng katedral. So makikita mo Star of Bethlehem. Pero yung, kumbaga, devotion ng aming tour group, ginawa sa isang maliit na kuweba. At gusto nating linawin na kung aaralin nating mabuti ito, ay hindi ho sa kuweba o sa stable ang ating pong pinanganak ang ating Panginoon. Sabi rito may sinabi, there's no room for them in the inn. No? Wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Subalit, una tatandaan natin, hindi ito parang may Airbnb. Meron kang reservation sa isang hotel. At sinasabi nga na kung ito ang kanyang bayang sinilangan, hindi pwede na wala siyang matutuluyang bahay. Kasi may mga kamag-anak yan doon. At kung sakali, wala yung mga talagang kakilala niyang kamag-anak, magpapakilala lang siya. I am Joseph from the line of David. At syempre, may mga kamag-anak na magpapatuloy sa kanya. Ang sinasabi ay wala nang available na private room doon sa bahay. Parang halimbawa, katulad ng sa mansion nyo, Pastor Erwin, meron kayo siguradong mga ilang guest room. Di ba? Yan ang problema. Wala kaming guest room. Pero yung pinaka-living room, yun ang guest room. Di ba? Yan ba? Meron silang private room. Kasi wala Kasi nga, maraming tao nung panahon na yun. So, either ang Panginoon ay, at ang kanyang mga magulang ay natulog doon sa mismong common area. Yung sinasabing sala, katulad ng sinabi mo, na kapag gabi, dinadala yung mga hayop doon. Kaya may sabsaban. Kaya napagkamalang stable o quadra. Or, katulad ng mga bahay ng Pilipino noon na yung ilalim ng bahay, doon nilalagay yung mga hayop sa taas, yung mga nakatira. No? At doon, wala nang lugar, so doon na nakatuloy ang ating Panginoon at si Jose at si Maria. So, yun yung sinasabi na set up nito pong kapanganakan ng ating Panginoon. At dito na papasok yung sinasabi mo sa verse 8. Ayan. Habang nanganak si Maria do sa verse 7 at ito naman yung sa verse 8. Basahin ko sa New American Standard Bible. Sa verse 8, in the same region there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock at night. And an angel of the Lord suddenly stood near them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened. And so the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. For today in the city of David there has been born for you a Savior, who is the Christ the Lord." At makikita natin dito na ito na nga yung announcement ng pagdating ng ating Panginoon. At wala ho rito. Pag inaral po natin, wala po rito yung mga mago.
Again, dumating Wala mo pa. sila after a year. Mhm. Pero ito, no, Pastor Erwin, kasi itong account na to, nagpa-factor ito sa debate tungkol sa petsa ng Panganakan. kapanganakan ng ating Panginoon. At ang tanong nga bakit daw Disyembre, samantalang ng panahon na yon ay malamig. So, paano daw na nasa labas itong mga pastol na ito sa Parang? Hindi yan yung sa Marikina, no? Yung sa Parang, Marikina. At ang sabi ni Dr. Daniel Wallace, siya yung author ng Greek Grammar, Beyond the Basics, meron siyang sinulat na aklat, The Birth of Jesus Christ, the Day Jesus Was Born. Ang sabi niya ito, why do we celebrate his birth in December? The tradition for December 25th is actually quite ancient. Hindi ito nung panahon lang ni Constantine na iset in honor of whoever pagan god is there. Kundi ang sabi nito, Hippolytus, isa sa mga ancient na mga naging tagapagturo. Hippolytus in the 2nd century AD argued that this was Christ's birthday. And then in the 4th century, John Chrysostom argued that December 25th was the correct date. And from that day till now, the church in the East as well as the West has observed the 25th of December as the official date of Christ's birth. Pagkamat hindi natin kinakailangan maging dogmatic dito. Kaya lang, gusto lang natin sabihin, wag naman ninyong mamatahin yung nagbidiwang ng 25th kasi meron ding basis yan. At ito ngang sa Luke chapter 2, na kung saan the shepherds were living out in the fields nearby, sinasabi nila na since it was winter, kung December, the shepherds were not supposed to be in the field that night. At sinasabi nila na the shepherds usually brought under cover the flocks from November to March. So, ang kanilang argument, Jesus was not born on December. Pero sabi ni Dr. Wallace, but there is no hard evidence for this. In fact, early Jewish sources suggest that the sheep around Bethlehem were outside year-round. There is no sound objection to it. So you can see, sabi ni Dr. Wallace, December 25th fits both tradition and the biblical narrative well. So yun ang gusto muna nating linawin para hindi na dapat pinagtatalunan yan. Yes, kung March, April, or December, di ba? Huwag tayo masyadong dogmatic. And besides, sabi nga, totoo yun di ba, na all year round yan kasi nga ang mga shepherds, actually, isa sa mga kumbaga magiging question natin no, 'di ba? Na bakit kaya hindi sa mga religious people, yung mga nagtatrabaho sa temple, doon in-announce itong kapanganakan ng ating Panginoon, 'di ba? Bakit kaya sa mga shepherds? At ang mga shepherds nga sa aking pagbabasa, Pastor Eric, sabi nga outcast yan Kumbaga, yung mga religious people, they look at them as unclean. Kasi hindi nakakapunta ng temple. So doon natin alam na mukhang all year round talaga nagpapastol yan. Kasi wala silang time para pumunta sa temple. Alam naman natin ang mga Jewish tradition noon ay may purification rites. Hindi sila nakakapag-participate doon. So itong mga religious people, 'di ba? And tingin sa kanila unclean. Kung tawagin yan. Yan actually ang sinabi sa aklat ni J. Dwight Pentecost. The words and works of Jesus Christ. Ang sabi pa niya ito these, the shepherds, were most unlikely recipient of such revelation. For shepherds were despised as a class because they were unable to observe the customary laws of purification. They were considered unclean. They had not been schooled in the law and therefore were considered ignorant. In fact, hindi rin tinatanggap ang kanilang patotoo sa hukuman. Pero sila ang pinili ng Panginoon to bear witness for Him sa kanyang kapanganakan. Napakagandang point nun, di ba? Lalo na yung sinabi mo, kung hindi tinatanggap, di ba, sa hukuman. Pero si Luke, ini-record. 'Di ba? Kung hindi talaga totoo ito, pwede namang kumbaga piliin na ni Luke, 'di ba? Huwag niya nang banggitin yung mga shepherds. Pero ito kasi yung totoong nangyari. Kaya syempre, ito lang ang isusulat talaga ni Luke.
ay talaga namang sa shepherds in-announce unang-una itong good news ang tawag nga, 'di ba? Talaga naman siguro inisip ko rin 'to inimagine ko rin. So kahit ako may angel na biglang umano sa harapan ko, 'di ba? Talaga namang grabe siguro din yung takot ko eh. Kaya sinabi naman dito, they were really terrified. Kaya sinabi So, naman ng angel, fear not, 'di ba? For I bring you good news, not bad news, but good news of great joy for all the people. pero hindi pala mangyayari yun, no? Meron yung kwento na isang lalaki na naaksidente, nung nagkamalay, meron magandang nurse na nag-aalaga sa kanya. At ang sabi niya, did I die? Because I just saw an angel. Hindi pala ganun yun. Mga hugot yan eh. Pero una, again, itong binasa natin account, para to summarize, ay hindi ito sumasalungat sa nakasanayan na ng kapanganakan ng Panginoon ay December 25, pagkamat hindi nga naman tayo kailangan maging dogmatic doon. Yes. Kaya lang, kung titirahin mo yung pagdiriwang ng December 25, hindi mo pwedeng gamitin yung mga binanggit nating mga katwiran na sinasabing hindi lumalabas yung mga shepherd kasi nga contrary to the facts. Pangalawa, kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos na ang pinili niya na unang makaalam bukod doon sa mga kasama ni na Joseph at Mary sa bahay na nakaalam ng kanyang kapanganakan, itong mga shepherd, Outcast, hindi yung mga diba? mago, Yes. mga outcast. It is very significant that the angels chose to reveal to the shepherds the birth of the good shepherd. Yan. At ito, nag-aalaga sila ng flock. At tatandaan natin na nung nakita ni John the Baptist ang ating Panginoon, ang sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. In fact, may mga ilang nagsasabi na itong mga inaalaga ang mga flock na to, mga inahanda sa Passover, which, of course, kailangan natin ng iba pang reference dyan. Pero, it's an interesting thought. But the point is, it was the birth of the Good Shepherd. It was also the birth of the Lamb of God. Yes. At di ba sa Bethlehem nangyari to? Bethlehem is the house of bread. At ang pinanganak is the bread of life. Ayan. At saka ang maganda dyan, di ba? Ang pag sinabi pong unclean or outcast, sa ibang termino niyan, sinners. Yan ang tingin, di ba? Ng mga ceremonially unclean. Unclean ka. So sinners. At yun ang in-announce sa mga sinners na sabi ko, ano nga ang significance nito? Aba, edi itong good news na ito ay para din ito sa akin. 'Di ba? At para talaga sa sangkatauhan. Because we are all sinners in need of a Savior. Dahil sa kasalanan natin, 'di ba? So kaya napakaganda talaga nung kumbaga kung paano yung kapanganakan yung story, yung narrative talagang ipinakita na ang Panginoong Jesus ay sinabi niya rin naman yan, I came for the sinners, 'di ba? Not for the righteous. So eto, kaya ipinakita talaga na ang unang announcement din, 'di ba, ng good news of great joy, sabi nga ay sa mga sinners kung tawagin nung araw. Very interesting. Sabi sa verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita. Good news, gospel para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Take note, lahat ng tao. Hindi sinabing sa piling mga tao or the select few or the chosen few. Kundi sabi, siya ang ebanghelyong ito na magdudulot ng malaking kagalakan ay para sa lahat ng tao. Yes. So itong sabi nga natin kanina, yung pag-asa itong hope in salvation natin na ibinibigay, itong good news na ito ay para sa lahat, 'di ba? Para sa lahat ng tao, hindi para sa mangilan-ngilan. At ito ibabanggit din naman ni Pablo, 'di ba? Kay Titus, 'di ba? Sabi nga niya, the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Yeah. Tama. At tali yung grace doon is not the concept but the person, our Lord Jesus Christ. Yes. At sabi rin sa 1 Timothy ni Pablo, chapter 2. And you have to remember, ang sumulat ng gospel ng Luke ay constant companion ni Pablo. Yes, ni Paul. At ang sabi rito sa 1 Timothy chapter 2, basahin ko naman sa ang Bible, Pinoy version. Ang sabi, patapos niyang sabihin na ipanalangin ng lahat ng may kapangyarihan, ang sabi rito,
Mabuting gawin ito at natutuwa dito ang Diyos na tagapagligtas natin. Gusto niya kasing maligtas ang lahat Mhm. at malaman ng lahat Mhm. ang totoo. Mhm. Kasi iisa ang Diyos at iisa din ang naglalapit sa Diyos at sa mga Mhm. tao. Ang taong si Christ Jesus. Ini-offer niya ang sarili niya para tubusin ang lahat ng mga tao mula sa kasalanan. Proof Mhm. yan na gusto talaga ng Diyos na maligtas ang lahat at nangyari yan sa tamang panahon. Mhm. So ang point doon ay paulit-ulit sinabi dito ni Pablo, lahat. Mhm. Hindi ho sa pili lang. Mhm. Ang tanong na lang ay kung mananampalataya sila Yes. para sila ay makinabang Mhm. sa magiging kamatayan nito pong o naging Isinilang, kamatayan oo. Mm. nitong isinilang na ito ang kordero ng Diyos na gaalis ng kasalanan ng sanlibutan Mhm. who takes away the sin of the world. Mhm. Yun ang consistent reading. Yun yung Yes. plain reading of the text. Wala nang paikot-ikot pa na Yes. sasabihin mong lahat ng tao, ibig sabihin mula sa lahat ng lahi. No? Parang merong mga mangyan, merong mga ita, merong mga Cebuano, may Kapampangan, pero hindi daw every individual. Hindi ho yun ang natural reading of the text. Mhm. Ang sabi rito, sa Luke chapter 2, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. At ito po yung pag-asa natin. Na kung tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang ating Yan. tagapagligtas, meron tayong kagalakan, meron tayong pag-asa. Mhm. Yan. At ang pag-asa na yan ay kay Kristo Jesus, 'di ba? Our hope in Christ Jesus. And tama ka nga, Pastor Eric, 'di ba? Inuulit natin, ito ay para sa lahat. Dahil nakasulat naman, 'di ba? Malinaw sa scripture. It is for all the people. And besides, sabi nga ang Luke ay ang audience niyan ay mga Gentiles, 'di ba? Dahil si Matthew, 'di ba, ay mga Hudyo, 'di ba? So pwede mo pang i-argue 'yun. Pero ito na ay for the Gentiles na 'to. Sa Bible naman po, pag sinabing Gentiles, lahat na tayo noon, 'di ba? Basta't hindi ka Hudyo, ay tawag doon Gentiles nung araw. So pag sinabi pong lahat ng tao, all the people, 'di ba? Hindi na wala tayong kailangan pang ipaliwanag diyan dahil napakalinaw ng sinasaad naman ng Biblia na ang kaligtasan ay dapat nating i-offer yan sa lahat ng tao. Ang pagpapala ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Hesus ay nakalaan para sa lahat. Okay? It is available for everyone. But only those who would believe. At ang Diyos ang naglagay ng kondisyon na yun. Yes, Only oo. those who would believe can avail of the blessings of the death of the Lord on the cross. Yun na ho yung ating dapat tandaan. Hindi ho ito yung may iba sabi, ganun din naman ang turo namin. Pero kung ang turo mo, namatay ang Panginoon para sa iilan lang, no, para sa mga pinili lang, hindi kasang-ayon talaga doon sa sinasabing ang Panginoon ay ang kamatayan ng Panginoon nakalaan para sa lahat, ngunit ang nanampalataya lang ang makikinabang dito sa kamatayan na to. Kasi lumalabas, hindi lahat ay pinaglaanan ng kamatayan ng ating Panginoon. Sasalugat ito sa mga malilinaw na talata na katulad po nito, na ito nga magandang balita na ito na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya nga, ang pinaka-application nga natin dyan, ibahagi natin itong magandang balita na ito sa lahat ng tao. Diba? Wala tayong ito yung tatangi. pag-asa ng tao. Yes. Diba? Kahit ba na wag na nating isipin na mukhang wala ng pag-asa itong tao na to. Diba? Remember, sa shepherds unang in-announce, di ba? Yan ang tingin ng mga religious leaders sa mga shepherds niyan. Pero yung anghel, di ba, ay sa kanila in-announce itong good news, yung gospel. Diyan nga na very interesting din pala, Pastor Eric. Yung word na doon natin ako yung gospel and even yung proclamation of the gospel. Ay ano lang pala yan sa aking pag-aaral nung binabasa ko itong talata na to. 11 times lang in the entire Gospels, meaning Matthew, Mark, Luke, John. At 10 times yan, yung salita na yan, yung good news or preaching the good news ay dito kay Luke at 1 time kay Matthew. So wala nga kay Mark at kay John, 'di ba? So halos lahat ng word na gospel ay makikita natin dito sa sinulat ni Lucas. Yan. So the gospel, the grace of God is for all.
Yan ang tatandaan po natin. Talagang grace for all. Dahil yung nga naman ang sinabi sa Titus, di ba? Chapter 2. Yes, Na verse kung 11. saan the grace of God that brings Has appeared. salvation has appeared to all men. All Yan ang men. tatandaan natin. Nandun na naman yung all men. Di ba? Basahin natin dito sa ang Bible, Pinoy version. Ang sabi rito sa Titus chapter 2 verse 11, pinakita na ng Diyos ang sobrang kabaitan niya para maligtas ang lahat ng tao. So ito ay nakalaan sa lahat. Hindi naman natin again tinuturo yung universalism na lahat ay maliligtas. Ang sinasabi lang natin, lahat ay may pagkakataong maligtas. Kung mananampalataya, 'di ba? Lagi naman natin sinasabi 'yan. Kasi hindi tayo nagsusubscribe doon sa theology ng universalism. Na lahat ay para maging maliligtas. malinaw, parang lahat ay ligtas, 'di ba? Tayo ay naniniwala na dapat i-offer itong kaligtasan na ito sa lahat. Subalit ang maliligtas syempre ay yung mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At yun nga yung sinasabi sa verse 11 ng Luke chapter 2. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ano ang significance, Pastor Erwin, ng mga titles na binanggit dito? Diba yan yung Savior, diba? Lalo na yung Savior. Ako, minumuni-muni ko, Pastor Eric, kasi tayo, sanay tayo dun sa second chance, diba? Ganyan tayo bigyan nyo pa kami ng pagkakataon, diba? Pag kayo nagkamali sa boss natin, o sa lagi natin, bigyan nyo po kami ng pagkakataon. Ako, minumuni-muni ko yan Pagdating sa kaligtasan, diba? Sabi ko, more than second chance ang kailangan natin. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga natin kayang ituwid, 'di ba? Or sa pamamagitan ng ating mga gawa tatama tayo kumbaga sa mata ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan ng second chance Kailangan natin ng Savior. 'Di ba? Kaya ito yung minumuni-muni ko dito. Kaya pala Savior, 'di ba? Hindi second chance kundi Savior ang ating kailangan. Kaya napakagandang balita dahil pananampalataya at hindi mabubuting gawa ang sinabi ng ating Panginoon para matanggap natin itong biyaya ng kaligtasan. Kung kailangan o kung kaya nating iligtas ang ating sarili, hindi na kailangan na may tagapagligtas. The fact na nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas, ang ibig sabihin, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, kailangan natin na magliligtas sa atin. At ang sabi rito, sinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. By the way, yung Christ, hindi yan apelido ng Panginoon na Jesus Christ. Parang Erwin Amador, Eric Cortez. Yung Christ po was a title. Dapat at Jesus the Christ. Ano bang ibig sabihin ng Christ, Pastor Erwin? Ang Christos, sabi nga, ay meaning ay Messiah. 'Di ba? Bukod sa Redeemer ay it carries yung yung pagiging hari din sa aking pagbabasa-basa din, 'di ba? Yang salitang Messiah ay talagang darating yung isang hari, 'di ba? Na siyang magliligtas, yung pagiging Redeemer, yung royalty na nakaakibat. At alam natin na sa mga Hudyo, 'di ba, ay hinihintay nila 'yan. Yung isa talagang darating na ruler, 'di ba? King na magliligtas sa kanila. Yun ang kanilang hinihintay noon 'di ba, na papakawala sa kanila doon sa Roman tyranny. Hindi lang nila nakita na higit pa pala, 'di ba, doon sa Rome yung ililigtas ng Panginoon, kundi buong sanlibutan sa kasalanan. Yun siguro yung na-miss nung iba, 'di ba, ng mga naghihintay nitong Messiah. At sabi nga rin ng ibang mga scholars, ang meaning ng Messiah or Christ ay the anointed one. Or the chosen one. The chosen one. Nag-iisa lang 'yan, 'di ba? At wala nang iba pa. Kaya napakahalaga ngayon nung title na 'yan, The Christ. Iisa lang. Yung chosen one na 'yan, the anointed one. Na hari na darating na magiging redeemer ng sanlibutan, hindi lang ng Israel kundi ng sanlibutan. At sinabi rin dito ang Kristong Panginoon. Iyon ang maganda diyan yung Lord, 'di ba? Salitang Lord. Pastor Eric, may bahagi ko lang, 'di ba? Nung aking itong pinag-aaralan, doon ko nakita pala na 'di ba sa Old Testament ang personal name ng ating Panginoon ay Yahweh.
Yun ang Oo. kanyang binigay. At alam natin naman, of course, sa Hebrew, pag nagbabasa ka, hindi nga nila binabanggit yan yung Yahweh. 'Di ba? Instead, Adonai. Ang pagka nakita mo yan, yung word na, wag mong babasahin na, I think, Hayahava 'di ba? Kundi, Adonai. Ang Adonai ay meaning Lord. At yung mga Septuagint, yan yung Greek translation ng Hebrew Bible, ganyan nila tinatranslate. Kapag nakikita nila yung word na Yahweh, ay ang ilalagay nila ay yung salitang sa Griego ay kurios, meaning Lord. 'Di ba? At ang maganda Or niyan, master. Master, 'di ba? Pagdating sa New Testament, ay ginamit na talaga yan sa ating Panginoon as a title, yung kurios. So sabi ko nga, so makikita natin dito na ito yung pagka-Diyos ng ating Panginoon eh. So Jesus is Yahweh, Jesus is God, 'di ba? Totoo na ang Diyos, sabi kay John na ito sinabi, 'di ba? Na ang Diyos ay nagkatawang tao. Ito naman yung pagpapakita rin naman ni Luke na of course, pinepresent ni Luke, he is the Son of Man, pero pinakita rin dito, 'di ba? That he is the Son of God. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Gusto natin linawin, no, yung Matthew, Mark, Luke, and John, di ba? Matthew is presented as the king. Mhm. Mark is presented as the servant, as the servant. So parang two sides of the same coin. Mhm. He is king, at the same time he is servant. Then yung Luke, he is the perfect man. Mhm. Tapos yung John, he is the Son of God. Mhm. Na gusto nating linawin yung Son of Man Mhm. na madalas na gamitin ng Panginoong titulo Mhm. ay hindi naman ito patungkol lang sa kanyang pagkatao. Mhm. In fact, ito yung tumuturo sa Daniel na siya yung sinasabing nakita ni Daniel na vision, one as of the Son of Man. And so makikita natin na yung title na Son of Man, bagamat implied din doon yung kanyang pagkatao, pero it's more of the deity of the Lord Jesus Christ o ang kanyang pagiging Diyos. Sakto doon sa Panginoon. So kapag sinabi natin, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, ang na Greek doon ay kurios, di ba? Sinasabi doon, if you confess with your mouth that Jesus is Yahweh or that Jesus is God, di ba? At mabigat doon kasi para baka naman sabi, pinilit natin yung paliwanag na yun, no? Di ba? Kasi pag tiningnan natin dito sa Romans chapter 10, di ba? Romans chapter 10 verse 9. No, binanggit nga doon yung kung ipahayag ng yung bibig na si Jesus ay Panginoon. Kurios, na it's the Greek word for Yahweh. At buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Then pagdating sa verse 11 ng Romans chapter 10, sinabi rito, sinabi nga ng kasulatan ng sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapaya. Pag binalikan mo ito sa Old Testament, yung tinutukoy na Kanya na sasampalatayanan ay ang ating Panginoong si Yahweh. And then pagdating sa verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, nag-quote na naman ng isang verse, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yung Panginoon dyan, pag tinignan mo doon sa Old Testament, ay si Yahweh. I think it was Joel chapter 2. And so makikita mo na yung sinabi ni Pablo na ipapahayag ng yung bibig na si Jesus ay Panginoon. And pag tinignan mo yung dalawang supporting verse na kinuha niya sa Old Testament, talagang malinaw na nung tinawag na Panginoon si Jesucristo, ito'y pagpapakita ng kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Ayan. Na siya si Yahweh. Napakalinaw niyan. Oo, 'di ba? At alam ko rin naman, 'di ba, dahil tayo Pilipino, mayroon din namang tayong mga nadidinig, Pastor Eric, 'di ba, na sabi, paano nangyari 'yon? Pwede bang ang tao ay maging Diyos, 'di ba? Yan ang tanong na binibitaw nila, 'di ba? Alam mo na sa mga hidwang pananampalataya, yan ang kanilang sinasabi. Nabanggit ko nga ito nung aking itong ipinangaral. Sabi ko, mukhang mali yung tanong yung premise nung tanong. Totoo naman kahit naman tayo tanongin, pwede ba ang tao maging Diyos? Siyempre, ang sagot natin, hindi. Kaya lang si Kristo, siya ay Diyos na naging tao. Magkaiba kasi yun. Hindi siya tao ng pasimula, 'di ba? Dahil siya, ang premise niya, he is God, Yahweh, 'di ba? God na he became flesh. 'Di ba? Sabi nga ni John sa John chapter 1. He is God na nagkatawang tao. Hindi siya tao na naging Diyos.
At tatandaan natin na bagamat sa kanyang pagkakataon tao, hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Yan ang ating tatandaan. At kasi pag nawala yung kanyang pagka-Diyos, yung sinasabi kasi ng iba, akala nila yun na ibig sabihin ng emptied himself. Hinubad. Sa kasi Philippians chapter 2, hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Hindi ho literal yun. Ang sinasabi lang, siya ho'y nagpakumbaba. At hindi ho yung ang Diyos na wala ang pagka-Diyos, naging tao, o ang tao ay hindi na natiling tao, kundi naging Diyos. Ang sinasabi natin, without ceasing to be man, without ceasing to be God, He became man. Na hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos, siya ay nagkatawang tao. At sa verse 12, makikita ang kanyang pagkakatawang tao. Sabi, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan nyo isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. May mga pilosopo sabi lang, bakit nilalampinan ba ang Diyos? Ang nilampinan yung kanyang pagiging tao. Yes. Yun ang, kaya nga ako, sinabi ko, huwag kayong masyado magugulat sa mga tanungan, di ba? Atin munang intindihin yung tinatanong. Baka kasi mali kasi yung tanong Di ba? Yung mga premise nung tanong. At pagkatapos yung sabi mo, lampinan, tsaka palang nag-appear yung angel, sabi, with the angel, yung multitude of the armies of angels. Yung, ito, kinakanta to, diba? Yung glory to God in the highest. Ayan. Pero nung una, isang angel lang. Sa Panginoon, tapos nagpakitang angel sa mga shepherd, at pagkatapos noon, sinabi ang palatandaan, makakakita kayo ng sanggol na nakababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban, and then, sabi sa verse 13, biglang lumitaw, kasama ng anghel, isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan, at sila'y nagpupuri sa Diyos sa tumaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ayan. Diba? Yan ang, yung iba kasi nalilito akala nila, di ba angels madami yon? Sabi ko, hindi, unang kausap ng mga shepherd, isa lang. Diba? Pagkatapos ng announcement, at saka umawit yung mga multitudes, sabi niya, of angels. Yeah. At pansinin natin, alam mo ba, Pastor Erwin, itong kinanta ng mga anghel ay may pagkahalintulad ito sa declaration nung pinanganak ang emperor, I think it was Julius Caesar. So talagang dito pinapahayag na ang pinanganak ay hari ng mga hari, ang Panginoon natin. At sabi, papuri nga sa Diyos at siya'y magdudulot ng kapayapaan. Diba? Kaya nga yan ang ating pag-asa. Yan. Iisa lang ang ating pag-asa talaga. Iisa ang pag-asa ng buong mundo. 'Di ba? Lahat ng sangkatauhan. Ayan ay ang ating Panginoong Hesukristo. At kumbaga, itong pag-asang ito, dahil hindi ito nakabatay sa ating circumstances. Kasi kung nakabatay ito sa ating mga pangyayari, pag nagbago yung mga pangyayari na kapalibot sa atin, ay hindi na rin tayo magkakaroon ng pag-asa, ng kapayapaan, di ba? Subalit dahil ito'y nakatuon sa ating Panginoon, kahit anong mangyari, ay nandun ang ating kapayapaan, nandun ang ating pag-asa. Dahil yan naman ang pangako ng ating Panginoon, ay hindi niya tayo iiwan. Diba? Hindi niya naman ipinangako na wala nang mangyayaring masama sa inyo. Hindi naman yun ang kanyang pinangako. Yan. Sabi niya, He will be with us. Diba? He will not forsake us. Diba? At talagang kasama natin siya. Sa kung ano man ang mga pagsubok, diba, na ating dinadaanan, kasama natin ang ating Panginoon. Pastor Erwin, nung pinreach mo to sa inyong church, ano yung pinaka naging application mo patungkol sa may pag-asa tayo sa ating Panginoon? Well, una, because of verse 10, di ba, kailangan natin ibahagi yan, yung pag-asa na yan, sa lahat ng tao. Share the gospel, lalo na ngayong Kapaskuhan, darating na Kapaskuhan, dahil open na di ba? Ngayon, nakita natin 2023 talagang full blast na. Wala nang restriction. I'm sure marami talagang mga mangyayaring gatherings, di ba? Sa pamilya, sa mga kaibigan, magandang ibahagi natin itong pag-asa na ito. Ibahagi natin ang ating Panginoong Hesukristo. And then pangalawa nga, siya ang ating Kristo, 'di ba? Siya yung hari ng mga hari, at siya yung ating Panginoon. Dapat lamang we submit to His Lordship dahil siya ang ating Diyos, siya ang hari ng mga hari.
Pangalawa ay dapat talaga we surrender to His desire. Kasi pag sinabing surrender, Pastor Eric, hindi naman yan yung white flag eh, di ba? Kundi giving in to His will. Yan ang sinasabi Submitting dyan. to His will. Submitting to His will, di ba? Kasi siya ang hari ng mga hari, siya ang ating Diyos. At syempre, dapat lamang na atin siyang paglingkuran. We serve Him dahil siya ang ating Diyos na buhay, di ba? Na talagang kasama natin, di ba? Ayun ang maganda eh. Naglilingkod tayo. Yes, He is God who is in heaven, sitting on His throne, and yet He is with us. He can identify with us, di ba? Sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. Nung ako naman ay nag-preach tungkol nga sa Kapaskuhan dahil maaga kami nagdiwang ng Christmas party kasi marami ng members ang mag-uuwian sa mga probinsya. Diba? So nagkaroon kami ng maagang Christmas party. Aking ipinahayag na sa pagkakatawan tao ng Panginoon, He emptied Himself that we might be filled. Yan ang aking pinaka main point. He emptied, nilagyan ko lang ng quote-unquote kasi hindi nga nawala yung kanyang pagka-Diyos eh. Siya'y nagpakumbaba. He emptied Himself that we might be filled. At binanggit ko nga sa sermon na yung meron nagsabi that the Son of God became man that men might become sons of God. No, hindi sinabing upang ang tao maging Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi naman ibig sabihin upang ang tao ay maging Diyos. Ang sinasabi lang natin ay upang ang tao kapag nanampalataya sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Of course, nilinaw ko doon, 'di ba? Sabi nga again, that the Son of God became man, that men would become sons of God. Of course, men includes men and women. Tapos bakit Mankind. sons? Mankind. Bakit sinabing sons? Maganda nga children eh. Kaya lang kasi hindi magiging maganda alliteration. Kaya lang, may point yun eh. Sa Bible kasi, mapalalaki, mapababae. Ang sabi ng Bible, ang kanyang status, ang kanyang rights and privileges ay katulad ng isang anak na lalaki. Kasi nung unang panahon, nung unang panahon, ang babae walang karapatan. At yun lamang sons ang may karapatan. Subalit, sabi nga sa Galatians na ang mga nanampalataya sa kanya ay mga itinuring na sons of God. Ang ibig sabihin nun, na yung itinuring na sons, na yung karapatan na ipinagkait sa mga babae sa spiritual ay hindi magkakaroon ng pagtatangi o pagkakaiba, mapalalaki, mapababae, ay heirs of the Lord. Naalala ko tuloy ang the late senior pastor, Pastor Luis Pantoa. Sabi nga niya, ang Christianity ang nagbigay actually, kumbaga tinaas niya, 'di ba, yung mga kababaihan, hindi ibinababa yung mga kababaihan. Kagaya nung pinaliwanag mo nga, hindi naman etsapuera, kundi isinama, 'di ba? Actually included kayo doon sa sons. Dahil co-heirs, sabi nga, hindi na yung katulad nung araw, 'di ba, nga walang bilang, ngayon may bilang. Kumbaga, counted sila. Mapababae, mapalalaki. Basta't nanampalataya sa ating Panginoon, co-heirs. Sabi nga, meron kang karapatan doon sa kung ano yung meron. Kung ang tingin lang noon, mga lalaki lang ang merong mana, ngayon kasama, 'di ba, ang mga kababaihan. Kasamang tagapagmana. Yes, ayan. At tayo rin naman, kung inisip natin na hindi tayo karapat-dapat, wala naman talagang karapat-dapat eh. Biyaya ho ng Diyos ang dahilan, kaya lang tayo makapaglilingkod sa Kanya. At kaya ho, kapag naisip po natin itong encounter ng mga shepherd sa ating Panginoon, sapagkat mababasa na nga natin na matapos magpakita yung mga anghel, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, sabi sa Luke chapter 2, ang mga pastol ay nag-uusap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayari ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. At ang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Take note, namangha ang lahat. So talagang nasa isang common area sila. May iba pang nakasaksi ng kapanganakan ng ating Panginoon. Namangha ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. At sabi sa verse 20, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila
na anghel. At ang source ng kwento na to, sabi sa verse 19, at malamang kasi ito sa na-interview ni Luke, tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulayan. Ganda no? Sa Ingles ay Mary treasured all these things. And we are to treasure this in our hearts. The gospel of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ayan. At sabi nga natin na kung sa tingin mo ay hindi tayo karapat-dapat, talaga namang wala tayong may pagmamalaki. Pero sa biyaya ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon, hindi lang manampalataya sa Kanya, kundi makapaglingkod. Just as the Lord chose the humble shepherds to bear witness for His Son. So also, like the shepherds, the Lord can and will use you and me. Kaya nga ho, dapat nating tandaan when we think of this encounter, sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27 to 29, sabi rito ay God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Ayan. So talagang ito, ang pinakamakikita natin dito, Pastor Eric, ay yung gospel. Ang gospel po ay good news. The good news of salvation that can only be found in Christ and Christ alone. Yan ang ating pong pag-asa na siyang matibay po nating pangahawakan sa harap po ng mga kaguluhan na ating pong nararanasan sa lahat po ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Si Jesus po ang ating pag-asa. Amen. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, practicality, and authority. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-ring ng notification bell sa YouTube para wala po kayong mamiss na episode. At kung napagpala po kayo, pakishare naman po sa iba ang ating pong episode sa Expositors Edition. Kami rin po ay inyong mapapanood sa Facebook at mapapakinggan sa Spotify. Ang Expositors Edition ay mapapakinggan din po dyan po sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 DWAY FM. At maging sa Mindanao Region, dyan po sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Muli, kami po ni Pastor Erwin dito po sa Expositors Edition ay bumabati po sa lahat sa atin ng isang maligayang Pasko. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.